Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang 7 kabanata. Diyos ko, Selena! Bakit mo nagawa sa amin to? Malakas na boses ng ina ni Selena ang biglang nagpabangon sa kanila ni Manuel. Inay? Itay? Hindi makapaniwalang sambit niya. Nasa harap nila ang mga magulang nila. Pareho silang walang saplot ni Manuel. At tanging kumot lang ang nakatakip sa kanilang mga katawan. Nagtagi sa mga bagang ng ama niya, habang ang kanyang ina ay umiiyak. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ng ama ni Manuel. Samantala ang ina nito ay mukhang hindi rin makapaniwala sa nasaksihan. Nasa likod ng mga ito si Rodel at nasa mukha nito ang pag-aalala. Nakagat niya ang ibabang labi nito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kumot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang lingunin niya si Manuel, ay napansin niyang hindi kababakasan ng takot o pagkabahala ang mukha nito. Hindi mo murahing babae ang anak ko, Mr. Villarama. Maaaring hindi kami kasing yaman ninyo, pero hindi naman kami naghihikaho sa buhay. May dangal din kaming iniingatan. Hindi ako papayag na maagrabyado ang aking anak. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo siya. Galit na sabi nito. Habang dinuduro nito si Manuel, halatang kanina pa ito nagtitimpi ng galit. Itay, nagustuhan ko rin po ang nangyari, sansala niya. Tumigil ka, Selena. Ang akala ko ay abala ka sa paghahanap ng trabaho. Yung pala, ay kung ano-anong kababalaghan ang ginagawa mo. Bulyaw nito sa kanya. Hinapit siya ni Manuel. Wala po kayong dapat ipag-alala. Handa po akong panagutan si Selena. Buong kumpiyansang deklara nito. Bueno, bumaba na muna tayo sa sala at doon na lamang natin pag-usapan, sabi ng ina ni Manuel sa mga magulang niya. Napayuko siya. Hindi niya kayang salubungin ang nanguusig na tingin ng mga magulang niya. Salamat pare, sabi ni Manuel kay Rodel. Nagtaka siya. Bakit ito nagpapasalamat sa kaibigan nito? Manuel, hindi mo kailangang sundin ang gustong mangyari ni Itay. Nag-aalalang sabi niya nang silang dalawa na lamang ang nasa silid. May isa akong salita, Selena. Wala kang dapat ipag-alala. Iyon lang at pumasok na ito sa banyo. Sinundan na lamang niya ito ng tingin. Ayaw nito ng commitment, pero ngayon ay matatali na ito sa kanya. Natatakot siya dahil baka bigla itong magbago ng pakikitungo sa kanya. Muling bumukas ang pinto ng banyo at laking gulat niya nang buhatin siya ni Manuel papasok doon. Nang angkinin uli siya nito, ay nabawasan ang pangamba niya. Sabay bumaba sa sala sina Selena at Manuel. Naabutan nila ang kanilang mga magulang na nag-uusap-usap habang nagkakape. Wala siyang imik habang nag-uusap ang mga ito. Lihim niyang pinagmamasdan si Manuel. Lahat ng gusto ng mga magulang niya para sa kasal nila ay pinagbigyan nito. Pero nang sabihin ng ama niya na isasama na siya nito pauwi sa bahay nila, ay bigla itong tumutol. Ikakasal na po kami ni Selena. Bakit kailangan pa siyang mahiwalay sa akin? Iho, ano bang pinagsasabi mo? Natural na uuwi muna si Selena sa bahay nila. Hindi pa kayo kasal. Ana ng ina nito. Pero ma'am, Manuel, 2 buwan na lamang ay ikakasal na kayo ni Selena. Hindi ka ba makapaghintay?
Tila na-amuse sa tanong ng ama nito. Kahit may nangyari na sa inyo ng anak ko, hindi kami konsentidor ng mga magulang para payagan ang mga gusto ninyo. At payagan siya na makisama sa iyo ng walang basbas ng simbahan. Kung talagang mahal mo ang anak ko, simulan mo nang maghanda para sa kasal ninyo. Matigas na sabi ng ama niya. Kung ganon, pagkalipas na lamang ng 1 buwan, idadaos ang kasal namin. Deklara ni Manuel sa mga ito na ikinabigla ng lahat. Manuel, nag-aalalang hinawakan niya ang kamay nito. Wala akong tutol. Agad na tugon ng ama niya. Mrs. Villarama, uuwi na po kami at isasama na po namin si Selena. Ana ng kanyang ina na ngayon ay maaliwalas na ang mukha. Inay, maaari po ba ako na lamang ang maghatid mamaya kay Selena? Pakiusap ni Manuel. Halatang nasiyahan ng kanyang ina nang tawagin ito ni Manuel ng inay. Mukhang tutol ang ama niya pero maagap na pinigilan ito ng kanyang ina. Sige iho, pero sana bago magtanghali ay iuwi mo na siya sa amin. Maraming salamat po. Ipinahatid ni Manuel sa driver nito ang mga magulang niya. Manuel, sigurado ka ba na pakakasalan mo ko? Nag-aalalang tanong niya pagkaalis ng mga magulang niya. Mukha ba akong nagbibiro? Natatawang niyakap siya nito. Baka kasi napipilitan ka lang dahil pinwersa ka ng mga magulang ko. Walang maaaring pumilit sa akin, Selena. Maaaring hindi pa natin kilala ng lubusan ng isa't isa pero marami tayong panahon para gawin yon. Sapat na sa akin ang pag-ibig ko sa'yo. Iyon ang dahilan kung bakit ako magpapakasal sa'yo. Oh Manuel, mahal na mahal kita. Naiiyak na isinubsob niya ang mukha sa malapad na dibdib nito. Ang ina ni Manuel ang naging punong abala sa preparasyon sa kasal nila ni Selena. Kinabukasan ay dumating agad sa bahay ni Selena ang isang sikat na wedding coordinator kasamang isang sikat na designer mula sa Maynila. Pinapili siya nito ng design ng wedding gown. Pagkatapos ay sinukatan niya. Sinukatan din ng mga yon ang mga magulang niya. Naging abala ang buong bilya sa paglipas ng mga araw dahil sa preparasyon sa kasal. Ngunit napapansin niya na dumadalang na ang pagkikita nila ni Manuel. Nag-aalala siya dahil 3 araw na siyang hindi pinupuntahan nito. Kapag bumibisita, hindi ito nagtatagal at umaalis rin agad. Gusto niyang itanong, pero natatakot siya sa maaaring isagot nito. Nagdadalawang isip na ba ito sa nalalapit na kasal nila? Maya-maya ay isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa bahay nila. Si Senya. Alam mo ba kung saan galing si Manuel kagabi? Bungad na tanong nito sa kanya. Hindi ako interesado sa mga sasabihin mo. Malamig na tugon niya. Pero ang totoo ay kinakabahan siya. Kasama ko siya kagabi at magdamag kaming nagpakaligaya sa isa't isa. Do you want to know all the details? Tila nang aasar na tanong nito. Sinisiraan mo lang siya sa akin. Alam mong malapit na ang kasal namin kaya nanggugulo ka. Tumaas ang isang kilay nito. Sino ang panggulo sa ating dalawa? Buntis ako. Kaya namang problema si Manuel kung paano niya mabibigyan ng pangalan ng magiging anak namin. Dahil sa leching palabra de honor na binitiwan niya sa mga magulang mo. Pakiramdam niya ay may bombang sumabog sa harap niya. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Here's the proof. Iniabot nito sa kanya ang isang papel. Mukhang resulta yon ng ultrasound. I'm pregnant. At nabuo ito sa Hong Kong. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya iyon. Maaari ka nang umalis. Ana ng ama niya mula sa likuran niya.
Nasa tabi nito si Edwin. Sigurado siyang narinig ng mga ito ang sinabi ni Sinya base sa reaksyon ng mga mukha ng mga ito. "Huwag ho kayong mag-alala. Wala naman akong balak magtagal dito eh." Bumaling si Sinya sa kanya. "Babae ka rin, Selina. Alam kong narinig mo ang mga sinabi sa akin ni Manuel sa hardin. Manuel hates commitment. Palayain mo siya. Para ano pa na makakasal kayo kung ikaw lang naman ang magiging masaya? Babae ka rin. Kaya marahil ay alam mo kung anong nararamdaman niya sa mga oras na to. Umalis ka na. Umalis ka na." Nanggigigil na pagtataboy ni Edwin kay Sinya. Padabog na lumabas si Sinya ng bahay nila. Pagalis nito ay hindi niya napigilan ang sarili na umiyak. Dinaluhan agad siya ni Edwin. "Huwag mong pansinin ang babaeng yun, Selina. Sinisiraan lang niya si Manuel para hindi matuloy ang kasal ninyo. Di kami nagkulang ng pangaral sa'yo, Selina, ha? Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, dahil na rin sa katigasan ng ulo mo. Pinalaki ka namin na may takot sa Diyos at isang disenteng babae. Pero sinira ka lang ng Manuel na yon." Sumbat ng ama niya. "Mahal ko po siya, itay." Umiiyak na depensa niya. "Punyetang pagmamahal yan. Buntis ang babaeng yon at si Manuel ang ama. Akala mo ba? Hindi ko nahahalata na madalang nang bumisita rito ang lalaking yon? Marahil ay nagdadalawang isip na yon na magpakasal sa'yo." "Naguguluhan po ako, itay." Humarap siya kay Edwin. "Samahan mo ko sa bilya. Gusto kong makausap ng personal si Manuel." Nakakaunawang pinagbigyan siya nito. Pagdating nila sa bilya ay pinapasok agad sila ng gwardya. Ngunit hindi niya inaasahan ang nasaksihan niya sa hardin. Nakatalikod si Manuel sa direksyon niya habang nakayakap dito si Sinya. At naghahalikan pa ang mga ito. Pakiramdam niya ay tumigil sa pag-inog ang mundo. Inakay siya ni Edwin palabas ng bakuran. Para siyang robot na sumusunod na lamang dito. Pagdating niya sa bahay nila, ay nagkulong agad siya sa silid niya. Mabuti na lang at hinayaan na muna siya ng mga magulang niya at ni Edwin na mapag-isa hanggang sa nakatulugan niya ang pag-iyak. "Stop it, Sinya!" Tinanggal ni Manuel ang mga braso ni Sinya na nakapulupot sa leeg niya. Gumuhit ang galit sa mukha nito. "Anong meron sa babaeng yon, Manuel? Kung pagtatabihin mo kami, di hamak na mas mapapansin ako ng mga tao kaysa sa kanya. Mas makakatulong ako sa iyo para lang mapaunlad ang negosyo mo. I can recommend you to some business client. I'll be your asset." Magkahalong awa at inis ang nararamdaman niya rito. Hindi niya ugaling mambastos ng babae, kaya dadaanin na lamang niya to sa diplomasya. Huminga muna siya ng malalim. "Sinya, ginusto nating pareho kung ano man ang namagitan sa atin noon. Malinaw na wala tayong pinag-usapan tungkol sa commitment o pananagutan sa isa't isa. Manuel, nabubulagan ka lang ngayon. But later you realize that she's not worthy. Stop being an immature person, Sinya. You must learn to accept that I love Selina." "No! Ang mas karapat dapat sa'yo. She's just your bedroom partner, Manuel. Kaya kong tumbasan ang galing niya sa kama. Mas kaya kitang paligayahin. Huwag mong bastusin si Selina." Napupuno na siya. "Mahal ko siya nang higit sa buhay ko. Darating ang panahon na matatagpuan mo rin ang tamang lalaki para sa iyo. Lalaking mamahalin mo, hindi dahil sa laman ng bulsa niya o dahil sa anumang bagay na maaari niyang ibigay sa iyo, kundi dahil sa kanyang tibok ng puso. Handa kang ipaglaban siya
ano man ang sabihin ng ibang tao. Makasira man o makabuti sa'yo, yon ang nararamdaman ko kay Selena. Ganun ang pagmamahal ko sa kanya. Without her, my life is meaningless. Madamdaming pahayag niya. Manuel, umiiyak na sambit nito. Umuwi ka na, Sinya. Alam nating pareho na hindi mo ko mahal. Balang araw ay may lalaking magmamahal sa iyo at mamahalin mo rin. Pag dumating ang araw na yon, magpapasalamat ka pa dahil hindi ka natali sa akin. Namagitan ng katahimikan sa kanila. Tanging hikbi nito ang maririnig sa paligid. Maya-maya ay tumalikod na ito at dahan-dahang naglakas loob na umalis sa bilya nila. Alam niyang unti-unti ay matatanggap din ito na hindi sila para sa isa't isa. Pare, nakasalubong ko si Sinya sa gate. Nagkausap ba kayo? Tinanguan lang ni Manuel si Rodel. Umaasa siya na iyon na ang huling panggugulo ng babaeng yon sa kanya. Mukhang grabe ang tama sa'yo pare Pagbibiro pa ni Rodel. Hindi niya ako mahal pare. Hindi ko na nga isinumbat sa kanya na alam kong may relasyon siya sa isang mayamang negosyante sa Maynila. Kahit papano, ayoko siyang mapahiya. Nagpang-abot ba sina Selena at Sinya dito? Si Selena? Nagtatakang tanong niya sa kaibigan. Oo, si Selena. Sabi ng gwardiya habang papasok ako, ay dumating daw si Selena kanina pero umalis din agad. Kumunot ang noo niya. Hindi ko nakitang dumating dito si Selena Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinabahan. Mag-ingat ka pare. Kinakabahan ako kay Sinya. Mukhang may gagawing hindi mabuti ang babaeng yon. Paalala nito. Nagising si Selena sa malakas na boses ng ama niya. Mukhang may kausap ito sa labas. Bumangon siya at pumwesto sa nakapinid na pinto ng silid niya. Ang kapal ng mukha mong pumunta dito sa bahay namin. Hindi na matutuloy ang kasal ninyo ng anak ko. Malaya ka na gaya ng gusto mo. Bulyaw ng ama niya. Pinigil niya ang sarili na lumabas ng silid. Sigurado siya na si Manuel ang kausap ng ama niya. Gusto ko pong makausap si Selena, Itay. Sinabi sa akin ng gwardiya na galing si Selena sa bilya. Pakiusap ni Manuel. At nasaksihan niya ang kataksilan mo. Naabutan namin kayo kanina naghahalikan. Galing ditong babaeng iyon at kinausap niya si Selena. Ipinaalam niya ang pagbubuntis niya. Sabat ni Edwin. Magpapaliwanag ako. Tumaas ng kaunti ang boses ni Manuel. Umalis ka na, Mr. Villarama. Tatanggapin na lang namin ang nangyari sa aming anak. Lulunukin namin ang kahiyan sa aming lugar kaysa makitang miserable ang buhay niya sa piling mo. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Nagkakamali ho kayo, inay. Narinig niyang nagkakagulo sa labas hanggang sa marinig niya ang papalayong sasakyan ni Manuel. Saka siya nagpa siyang lumabas ng silid. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang pinipigilan ng kanyang ina at ni Edwin ang ama niya na may hawak na samurai sa labas ng bahay. Itay! Itay, tama na po! Umiiyak na lumapit siya sa ama at niyakap ito. Patawarin niyo po ako. Dahil naging mahina ako. Umiiyak na sabi niya. Kumalma ang kanyang ama. Lalo siyang napahagulhol nang yakapin siya nito. Nag-iisa ka naming anak. Kahit na anong pagkakamali ang nagawa mo, paulit-ulit ka naming patatawarin ng iyong ina. Kasama mo kami. Hanggang sa makabangon ka ulit. Umiiyak na rin ito. Iginiya sila ni Edwin papasok sa bahay para makaiwas sa mga nag-uusyosong kapitbahay. At dito na po natatapos ang ikapitong bahagi ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli
sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.